step mo to level up or step up yung career mo as a vlogger? Ano naman po ang love life mo ngayon? Okay naman po. Ano yung sinabi sa'yo ni Queen Elsie na hindi makakalimutan? Plan or goal mo na ma-achieve this year? Enlightenment po. Hey guys, what's up and welcome back to my channel. So it's Balong. Gosh, I missed this segment. Yes, na-miss ko tong segment na to. So muli na naman tayo nagbabalik sa another episode of #AskBalo. Shems, I missed this. Na-miss ko tong segment na to way back. Kumusta last time kinake ko to? So parang feeling ko last time nag-create pa ako nito sa Paranaque. Yun nga, last time I posted something in my account sa Facebook. And yes, so far, marami namang nagtanong and marami nag-response. But before that, let's say thank you dun sa mga nagtanong and mga sumagot din sa aking tanong sa Facebook. Ayan sila. Ayan. So, thank you so much guys for responding my question. And yes, pumili ako doon. Although na medyo marami sila. Kaso, nakakapagod kasi kapag sobrang dami sa sagot. So, pumili tayo ng mga 10 ba o 11? Basta yun, marami silang pinili ko. And then, yun, ang gaganda ng mga tanong kasi. So, I started to sorting. So, ayun, and 10 doon yung mga napili ko is talagang bonggang sagutin. So, ayun, live na live tayo ngayon dito sa bahay at medyo mainit dahil wala tayo sa kwarto. So, kaya naman, dito ako ngayon sa labas. Kasi dito ang pwesto ko at ito ang aking working space. Andito yung laptop ko. And ito ang aking desktop. Aking desk at basta lagayan ng laptop. Table. And that, yeah, meron akong electric fan dito. Kasi yung aircon nakabukas pero hindi ako dito sa loob kasi ate may natutulog. So, siesta time kasi ngayon. So, ngayong oras ko ito ginawa. And yan, let's start na kasi sobrang excited na akong gumawa ito. Kasi sabi ko nga, gosh, na-miss ko tong segment na to. Like, And, yeah, mag-start tayo sa question. Ang dami ko kasi ditong pinili eh. Sana all pinili. So, let's start with the first question by using #AskBalo. So, papasensyahan nyo na ang ating background at medyo tampangit ng mic. So, papasensyahan nyo na ang ating background dahil dito tayo sa loob ng bahay and I don't want to go outside at now kasi bukas meron akong lakad. And yes, medyo na-excited ako sa lakad for tomorrow kasi Pride Month. So, tomorrow will be June. So, start na ang ating Pride Month of the week. So, marami ng event na nakaabang sa ating month of June, which is the Pride Month. Pride March sa 22. So, by the next week kasi preparing na ako for Cebu. Let's start with the first question from Cornel Rom. Cornel Rom ba? Ayan o. Sabi niya dito, if we need to live life to the fullest, why there are people lives their lives to the fullest? Guys. Ito na bobo ko. If we need to live life to the fullest, siguro dahil may ibang tao na nag-e-enjoy kapag halimbawa puro kalokohan. Sometimes iba-iba kasi tayo ng point of view sa life. Well, people who live life to the fullest, if they are so foolish, siguro doon nila nakikita yung enjoyment nila for being foolish itself. And ayun, baka ganun nga. So there are people, why there people lives to their foolish. And then for me, siguro doon nila nakahanap yung fulfillment sa buhay nila by being foolish themselves. Or baka nga, siguro ganun din kasi ako, mas nai-enjoy ko yung pagiging na-fulfill ko yung isang mga bagay medyo may pagiging siraulo din ako. Ate, ano bang tanong yun? Nakakapagod ka. Basta yun na lang po yun. Next. Sabi naman ni Rio Renz Aganon, unforgettable moments ay memories kasama si Queen Elsie. Yung nasa Baguio kami. Hindi ko lang alam kung sa ibang mga bayuta. Pero for me, unforgettable moments ko yun kasi first time ko makapunta ng Baguio with
Queen Elsie. Basta unforgettable moments kapag may mga outing. Pero yung pinaka-escape, so yung pinaka-moment ko na memories ko with Kuya Lloyd is yung napunta kami ng Baguio. First night namin sa Baguio, first day namin doon is talagang nalibot namin yung buong place. Kasi sobrang liit lang naman ng Baguio. So, ayun, yun yung pinaka-most memorable kong time nakasama si Queen Lloyd, si Kuya Elsie, nung nagpunta kami ng Baguio. Kasi, although na lahat naman kasi memorable sa amin, even the smallest things, smallest moment, lahat yun may mga alaala yun. Pero yung may mga biggest time kasi like, pupunta ng Laguna, ayan. Pero yung Baguio kasi, it's different sa amin. Like me, iba rin yung, iba rin yung it's ng Baguio sa amin. So, next question is from Ma'am Shi Braille, si Ashley Braille. Hi, Ma'am! Miss you na. So, see you sa susunod na travel. So, yan, sabi nito, #asbalo, ano yung next step mo to level up or step up yung career mo as a vlogger? For me, it's, ayun, ang next step ko kasi is to learn about things, especially pag sa vlogging, is yung learn about the knowledge and also yung mga places na pinupuntahan as a vlogger. As a vlogger, pero ayun nga, as a vlogger, kailangan mo talagang maging knowledgeable sa lahat ng bagay, especially for creating contents. And speaking up, kasi sometimes kasi yung video kasi natin, they can influence other person who watch or who like to watch us. So, yun. For me, kailangan kong i-step up or i-level up natin is yung mga informative ways or proper way to explain things when you are in vlogging or kapag nire-record, pag you are nire-recording or something, explaining things. Kasi, sa paraan makakatulog din tayo sa ibang mga tao, help other people na parang mabigay ng konting knowledge. Yun. Kasi yun kasi yung gusto kong moment every time na gumagawa ako ng vlog. Gusto ko informative or something na parang knowledgeable or proper way of saying ng mga terms and mga ganaps or ganon. So, yun yung aking gustong i-step up at saka i-level up pa when it comes to vlogging. As a vlogger. Let's go to the next question. Sabi naman din ni Rose Ann Rueda. Hello, Bentumlo. Kamusta naman po ang live life mo ngayon? Okay naman po. As of now, going well. All too okay naman. We have communications naman din with my jowa. Sometimes, hindi nga lang kami yung araw-araw na may communication kasi busy din siya sa work niya, sa kanyang career. Pero soon nakikita naman kami this June. Pag-uwi niya din dito sa Pinas kasi nagsabi naman siya, nag-usap naman kami before. And yun, plano niya umuwi din dito, tapos magkikita kami. And then, he wants to join me na sumama doon sa kanila sa province nila. But I think I have to think it kasi baka mamaya may mga schedule ako matama. Pero sabi ko naman, oo. And I'll find a way para maging mas maluwag yung schedule kasi this month, sa next month kasi sunod-sunod yung mga ganap natin. So, sana maisingit. So, the next question naman dito is from Jason Elamparo. Sabi niya, ano yung sinabi sa'yo ni Queen Elsie na hindi makakalimutan? For me yung sinabi ni Kuya While nung nag-uusap kami ni Kuya na parang sinasabi niya kasi na do not pressure yourself kung hindi mo talaga kaya. Huwag mo munang i-push. Huwag niyo i-push yung mga sarili ninyo sa mga hindi niyo kaya or kayang nare-reach na yung limit ninyo. Kapag ganun, magpahinga lang kayo or itigil niyo muna for the meantime. Ayun. Tsaka always say thank you sa mga magulang. Yun, mag-thank you sa mga nanay tsaka tatay ninyo. Always be thankful. I miss Kuya. Next is from Daylan Ravi. Anong plan or goal mo na ma-achieve this year? Enlightenment po. Kasama na doon yun, pati peace of mind, tsaka basta yung makapag-vlog lang ng hindi iilan sa isang buwan. Like, this year is more vlog, or di kaya kapag alam mo napagod man lang, pahinga lang, gano'n, more vlogs this year.
more travel, more friendships. Ganun. So next question naman po is galing kay Dana Jimenez. Naisipan mo bang mag-work abroad? Nasa isip ko pa rin po yun siya as of now, pero feeling ko hindi pa siya ngayon kasi sometimes iniisip ko siya like siguro 5 years or 10 years after nasa ibang bansa na ako. I don't know kung saang bansa pero feeling ko ay hindi ako mag-work dito sa Pinas or something na gano'n. Naiisip ko na yun siya. Kasi matagal na akong planong mag-ibang bansa din. Since yung ate ko kasi nag-abroad siya before, so plano ko din dati na mag-work sa ibang bansa. I don't know kung saang bansa, pero nahahanap ko yung sarili ko na nagtatrabaho overseas and isang OFW. Pero right now, hindi pa naman kasi marami pa namang pwedeng gawin at saka marami pa mga bagay-bagay na pwede nating asikasuhin. Siguro dadating din ang panahon na papasok din sa isip ko yun. Pero nasa isip ko na talaga yun siya noon pa. And totally right now, iniisip ko siya kung kailan or siguro 5 years to 10 years, baka yun yun. It's so difficult thing. It's a very difficult thing para isipin na ngayon, pero soon. And next naman is, dumako naman tayo sa tanong ni RM. Sabi niya dito, #asbalong. After quiz, may bala ka rin po ba mag-solo travel out the country man? Yan, or out of town? Actually, oo. Kasi ginagawa ko naman siya before, solo. Pero hindi ako nagbo-broadcast before. Out of town, like hiking. Dagat. Sa dagat kasi may siguro 3 or 2 lang kami ng friend ko. But this time, sa Cebu, solo din ako ngayon. So, wala akong ibang kasamang bayut or BNP. Yan. Wala akong kasama. Except sa isang friend ko na uuwi din siya. Magsasabay kami and then pupunta din siya ng Cebu. So, feeling ko, this is the first time na alis ako na walang ibang kasama. Kasi nung nag-Boracay naman ako solo trip, hindi solo trip yun kasi marami kami. So ako ngayon, isa lang ako ngayong aalis and I'm so excited and at the same time kinakabahan dahil first time solo trip tapos ibang lugar pa out of town pa. So yun, pero hoping na yun, manifest natin na let's hope that solo travel out of the country or out of town is ma-push. So ayun. And right now, this is my first time to do a solo trip. And next naman is galing kay Clarence Ernestine, sabi niya dito, #asbalong, ang importante ngayon sa'yo, relationship, partner, or career? Love. Both naman sila kasi sometimes, yung relationship ko, it will makes me inspired to do things. And at the same time, yung vlogging naman din, is na-inspired ako by saying dun sa jowa ko na kapag nanonood. So, I think parehas silang importante sa akin. Kasi kapag halimbawa malugmo ako, I cannot think so much. Hindi ako makapag-isip ng content kapag halimbawa broken or di kaya something na parang malungkot ako, gano'n. Hindi ako makapag-isip ng vlog. Hindi ako makapag-focus sa camera, gano'n. Pero ngayon, natutunan ko naman din na mag-focus din sa kung ano importanteng bagay. Like vlogging or di kaya yung relationship mo with your partner, di ba communication din yon. So I think they are both important for me and kailangan ko silang parehas na asikasuhin or pangalagaan. Di ba? Ito naman, Mark Vincent Pendon, sabi niya naman dito, #asbalong, may plan pa ba talaga mag-content ang Biadason or kanya-kanya na lang? Since na kailangan niya mag-grind grind sa channel niyo. I think yes, kanya-kanya. Pero at the same time, kasi hindi naman kasi kami lagi magkakasama ngayon. Kasi if we compare ourselves past way back years pa, like 2016, 15, ganon. Mga bata pa kasi kami noon eh. So, iba kasi yung mindset namin dati nung mga bata pa kami compare sa ngayon. At hindi naman ibig sabihin no, hindi man porket hindi kayo magkakasama, hindi na kayo magkikita-kita, may something na ganun. It's just like dumadating na sa point yung maturity dumadating na yung magiging maturity natin sa part ng kailangan na natin unahin yung mga priority sa buhay. Like personal things, family things, business,
kung ano pa mga bagay-bagay na importante, parang nagiging secondary na lang kasi yung group ng yung parang friendship kasi mas kailangan unahin pa yon. And kung magkikita-kita man, doon na nag-uusap-usap kasi kung ano man yung mga dapat gawin. And that what makes me think na yes, sometimes kailangan mo na mag-grind sa kanya-kanyang channel since pamilyang importante sa ngayon. Well, yung friendship naman is a part of the family, pero sometimes mas kailangan din ng tawag nito, kailangan mo din ng pamilya. Parang ganon. So, for me, it is, but hindi naman sa talagang hindi na. Kasi, darating din naman ang point na kapag halimbawa free na lahat ng mga budding or wala nang magagawin, magkakaroon din ng meeting niya tapos pag-uusapan kung kailan, anong araw, tapos kung anong gagawin. So, as of now, focus muna sa individual channel to improve skills also and vlogging. Kasi for me, nahihirapan ako dati nung gumagawa ako ng vlog na sa sarili kong video sa channel. Pero nahihirapan ako kasi ako lang mag-isa, wala akong katulong, wala akong kachikahan. So kailangan ko i-improve yon for me. And yun nga, mas na-enhance ko yon kasi sila din naman nagturo na hindi naman kailangan araw-araw sila kasama. So you have to stand with your own self, you have to create with your own your imagination kung ano man yung mga kailangan. Next naman po is mula kay Trixie Avalain Puentebella. Hi Balong, what's the next country you want to visit this year or the following years? Uy! Abangan nyo na lang po. Hindi ko alam eh. Pero for me, ang want to visit ko na country is puntahan ko na kasi. Yung Thailand kasi napuntahan mo. Ayun, Indonesia tsaka yung Bali tsaka yung Vietnam. Ayan. Two of my favorite countries na gusto puntahan pa aside sa Thailand is yung Vietnam tsaka yung Bali, Indonesia. Or since sabi ni Kuya maganda din daw doon and let us see kung mapupuntahan natin siya and let's hope na mangyari yun at matuloy yun for the following years. So that's it guys. Ayun lang yung mga question. Actually, ang dami nila 11 pero parang bilis lang ata ng sinugutan natin yun. Anyways, thank you so much sa mga sumagot doon at saka mga nag-comment sa ating post. Yun yung mga tanong nila na nasagot ko. At first, yung una hindi ko gets kung paano ko sasagutin yun. Pero pasensya na. Medyo lotang-lotang pa tayo doon. But yun. Guys, ko lang magpasalamat sa inyo for commenting and also participating my content this day. And yan, I have so much to do na excited ako, natuwa ako na I'm back with this content again. So, marami-rami pa tong pwede natin gawin sa mga susunod na episode pa. Pwede ko lang pangilang episode ko na ata to. And ayun lang, maraming salamat sa panonood and hope you guys you understand what I'm actually saying at saka nag-gets niyo yung mga sagot ko doon. So yun lang, maraming salamat. Don't forget to like and share this video. Subscribe to my channel Balong Fernandez and our group channel BNT Production. Also to our individual channels ng BNT. Please subscribe to them. So ayun guys, hoping that maulit-ulit tong content na to kasi natutuwa, na-excite ako kanina. Alam mo ba kanina talagang gusto ko na siyang gawin. Although na medyo mainit-init pa. So, mainit pa yung panahon. So, hinintay ko lang na medyo kumulimlim para at least magawa ko to. And medyo madilim dito ay hindi na ako ng ring light kasi sobrang init kapag magre-ring light pa ante. So, ayun, pati yung background ko hindi ko masyadong inayos kasi dito lang naman sa bahay. So, taong bahay lang muna tayo and ayun, manifesting na parang magawa ulit sa susunod na episode. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode na ating #asbalong. So, excited. So, marami pa naman tayong pwedeng mga tanong, pwedeng sagutin. So, hope that meron tayong kasama sa susunod. So, ayun lang guys. So, this is Balong Fernandez. And yan, hope you guys enjoy watching this. So, bye from now and see you on the next vlog.